Welcome back mga kabayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba ang buwan ng gastos ko dito sa South Korea bilang EPS factory worker. At tandaan ninyo mga kabayan, hindi kami pare-pareho ng sitwasyon dito pagdating sa buwan ng gastos. Dahil halimbawa, dito sa company namin ay libre ang bigas, mga sibuyas, paminta, bawang, ganyan. Sa ibang company ay hindi libre ang bigas. Kaya isa pa, yung bayad sa bahay, minsan may company na may bayad ang bahay. Dito naman sa amin ay walang bayad ang bahay. Ang binabayaran lang namin dito, kuryente, tubig, saka wifi. Kaya hindi talaga pare-pareho ang gastos ng mga EPS factory worker dito sa South Korea. Ang sasabihin ko lang sa inyo ay yung sitwasyon namin dito. Ang libre naming pagkain dito ay simula Lunes hanggang Biyernes. Tanghalian lang saka hapunan. Yung umagahan ay sarili na naming gastos. At yung Sabado at Linggo na walang pasok ay sarili din naming gastos ang pagkain. Ipapakita ko sa inyo yung kantin namin na doon kami kumukuha ng bigas at mga panghalo sa lutuin. Yung kantin namin, dito lang kami kumukuha ng ibang panglagay sa sa niluluto. Yung water dispenser namin. Dito lang kami kumukuha ng tubig, bigas, paminta, sibuyas, bawang. Nandito ang bigas, diyan na kami kumuha. Tapos nandiyan na, may patatas pa, mayroong sibuyas dito. Tapos nandito yung iba sa ref. Yan, dito kami kumukuha pag nagluluto. Ayan yung bawang na dinurog na, tapos ito ang luya na dinurog na. Pa rin dito sa kabila. Ito yung parang alamang, maganda ito panghalo sa pag magluluto ka ng kunyari pakbet, yung mga dilis na maliliit. Ayan, tapos dito sa baba ang yan, may repolyo, mayroon sili. Ito sili kulay pula. Ayan, may pipino pa. At pinapayagan naman kami ng amo namin na kumuha dito. Wag lang yung mga karne, bawal, saka itlog. Tapos nandito rin yung asin. Asin, may asukal. Diyan, nakalagay yung iba. Dito naman yung mga lagay ng plato, baso, kutsara. Ayan. Tapos may rep pa din dito. Yung ibang rep dito, istaka na yun ng kimchi. Ayan. Water dispenser. Dipindot. Tapos nandito ang mainit pang magkakape. Yan, dito kami kumukuha ng tubig, bigas, sibuyas, paminta, bawang, iba pa. Ito ang itsura ng kantin namin. Yan. Magkano nga ba ang nagagastos ko pag pumupunta ako ng grocery? Pag bumibili ako sa grocery, ang nagagastos ko ay nasa 30,000 won. Sa pagkain lang yun. Wala pa doon yung mga toothbrush, sabon, sabong pampaligo, sabong panlaba, mga ganyan. Sa pagkain lang ay 30,000 won na. Tapos dagdagan mo pa yan ng ibang pang bibilihin. Palagay na natin na 40,000 won. Kada linggo ang nagagastos ko. So matotal nun ay sa loob ng isang buwan ay may 4 na linggo. Kaya times 4 equals to 160,000 won. Pero hindi pare-pareho yun. Minsan sumusobra pa rin, minsan kulang. Pagpalagay na lang natin na 200,000 won
monthly ang gastos ko sa pagkain, yung mga sabon, toothpaste, mga ganyan, yung ibang personal mo na nagamit na binibili mo, 200,000 won monthly. Ito pa, yung bayad sa kuryente, tubig, saka wifi. Ayan. 85,000 won ang bayad namin sa kuryente saka tubig. At sa wifi naman ay 15,000 won. Kaya ang total niyan ay 100,000 won. Isama na natin yung 200,000 won sa pagkain at kung ano-ano pa na binibili na personal na gamit plus 100,000 won is equals to 300,000 won monthly ang gastos ko dito. At inuulit ko mga kabayan, hindi kami pare-pareho ng gastos dito sa South Korea sa buwanan. Merong iba dyan ay gumagastos pa ng 400,000 won or 500,000 won depende sa mga binabayaran nila. Dahil yung ibang EPS factory worker dito sa South Korea, pag hindi nila nagustuhan yung bahay na tinitirahan nila, at kunyari marami silang magkakasama sa kwarto at masikip na nga, yung iba ang ginagawa ay umuupa sila ng sarili nilang matitirhan na malapit lang sa company na pinagtatrabaho na nila. Minsan yung iba pa nga ay medyo malayo pero pinagtsatsagaan nila dahil mas gusto nila yung mag-isa lang sa kwarto at may privacy. Dito naman sa amin ay pinagtsatsagaan ko na kahit ganito lang yung kwarto ko, maliit. Saka luma na talaga itong kwarto namin na to. Pero tag-isa kami ng kwarto nung kasama kong Pinoy dito. Nandun siya sa kabila. Okay na din ito dahil mas maganda talaga yung mag-isa ka sa kwarto. At isipin mo kung magbabayad ka pa ng sarili mong kwarto, ang pinakamababa yata dito sa mga nababalitaan ko ay pumapalo ng 200,000 won to 250,000 won monthly na kwarto mo lang ang babayaran. At kapag pumupunta ako ng grocery para mamili, ay syempre bumibili din ako ng prutas at gulay. Kailangan natin yan dahil mahirap magkasakit dito sa South Korea. Kailangan kahit papano, kahit uminom ka ng alak, kailangan mong kumain ng masustansya. Meron din dyan na sabi itlog na lang daw ang inuulam sa sobrang pagtitipid. Bakit mo gagawin yon? Yung pamilya mo sa Pilipinas kumakain ng masasarap. Samantalang ikaw naman yung nagtatrabaho dito. Kaya bakit kailangan mong gawin yan? Papahirapan mo lang ang sarili mo. Di bali nang magtipid sa ibang bagay, wag lang sa pagkain. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang mga ginagastos dito sa South Korea kada buwan. At lalong-lalo na doon sa mga pa-flight na dito, kung mapanood nyo man to, para nagkaroon na kayo ng idea kung magkano nga ba ang mga gastusin dito sa South Korea kada buwan. Maraming salamat sa panonood mga kabayan and see you in my next video.